So, AW 14 by 34 section joined, blah, blah, blah. So, dalawa. So, ayan, titignan nyo kung ano yung given, no? Yung orientation. Parang kagaya lang sa ano. Actually, mas madali yung built up compared sa shapes. Kasi sa built up, kailangan ibigay sa iyo yung mga dimension compare sa shape. Sa shape, kailangan kabisado mo yung mga different shapes, di ba? Dito, mas madali siya. So, locate the location of the centroid of the area from the reference x-axis. So, ito siya. Yan yung nahanap natin, no? Sa x-axis. So, una, di ba ang total area natin, di ba ang formula is equal to bar y is equal to area 1 times y plus area 2 y2. No? So, ano yung area total? So, yung kinombine na cross-sectional area, no? So, ang area ng isa is 10 inches plus 4.48. This is bar y. Ang area 1 natin is 10. Ano yung centroid niya from the x-axis? So, ito yung base niya. So, ito yung centroid niya, di ba? Symmetrical naman, therefore, 7. Plus area 2, which is 4.48. Ano yung centroid niya? Di ba simula dito, ito yung centroid na binigay, no? Ayan. Hanggang dito. Or hanggang dito sa height. This is equal to 0.634. So, ibig sabihin, hanggang dito, that's equal to, ano yung thickness nito? May binigay bang thickness? Yun po, 0.2. Ayun, ito binigay, 0.24. So, ibig sabihin, yung total height nito is equal to 14.240. So, that's equal to 14.240 minus 0.634. So, ito na yung bar y. No? Kasi binaliktad mo, tinaob mo, di ba? Ito, tinaob natin. So, yung centroid niya is ayon. So, that's equal to 10 times 7 plus 4.48 multiplied by 14.240 minus 0.634 divided by 14.48. 9.0438 inches. So, nasa choices naman. Di ba masadali pagka built up? Then, for the moment of inertia with respect to x-axis, centroidal x-axis, no? Ito siya. Asan yung x-axis natin ito? Oh, centroidal x-axis. XO. Lagay na lang natin XO or IXO ang hinahanap natin. So, ang IXO, unahin na natin yung ito, yung shape na to. So, that's equal to, ang inertia niya ay IX, 340 plus AD squared. Ano yung area niya? 10. Ang D squared natin is 9.0438 minus 7 squared. Tama? Plus, ano yung IX naman ni C, ni channel? Ang gagamitin nyo ay yung IY. Kasi nabaliktad siya, di ba? Ay, rotate siya. So, that's equal to 2.27 plus AD squared. Ang area natin ay 4.48 times D. That's equal to 9.0438 minus, ano ba yung distance nito? Magkano kaya? Calculate natin. 14.240 minus 0.634. This is 13.606. So, ito, this is 13.606 squared. So, magkano yung IXO? So, that's 340 plus 10 times 9.0438 minus 7 squared. Ay, hindi ko na-record. Na-record ko pala. 2.27 plus 4.48 times 9.0438 minus 13.606 squared.
477.256 or baka surrounding up ako dito. Inch raised to 4. Yee. Determine the moment of inertia with respect to centroidal y-axis. So, IY. Si IY, hindi na naman natin nililipat si IY, no? Symmetrical naman siya. So, si W channel, as is na yung gagamitin natin. Wala na tayo transfer. 23.3 plus, ano yung gagamitin nating IY nito? Yung baliktad naman nito. That is 67.3. Oh, hindi mo na siya ita-transfer. Nasa gitna din naman na siya. So, 67.3 plus 23.3. 90.6. Yes, makakapagbigay na rin ako ng channel. So, hanggang dito yung assessment ko na susunod. Yung susunod kong assessment. Next. Ay, pwede pala akong mag-ano. Baka next week makakapag-dynamics na tayo. So, Kasama yan sa pang-apat. Pang-apat. Tapos hanggang finals. Ang ganti ko siya. Tapos na. Lahat na discuss naman. Stop.